Tayong mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang Ebanghelyo ng Kaligtasan at ang lahat ay aming inanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang Ebanghelyo ng Kaligtasan at dadali papangaral ng ating minahal mangaral ang ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Brother Bob De Luna. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang tayo po patuloy na patnubayan, gabayan po ng ating nagalang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunan dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Armeda and Papa O God. Minsan pa kaming nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto na ang balagap, pinagparatil ng isa sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan. Patunay ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagbago po kumaba. Himingin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa malakalooban, patawaran bawa sa amin O Diyos. Hallelujah. At sa bahagi ito ng pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual pala, simpleng kaparaan na maintindihan na aming mga iniibig ng mga baguhan, mga bisita, madatihan, maging sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakisang sinasaway, ang lahat ng hadlangan ng kaaway, damasupin, that's the dust and unbelief, cast out from us, and bind the power of darkness, and anoint the Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo. At nagit sa lahat, ako may nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdali, pagsamba sa ating pinakamamahal na po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga pagpapala. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved noble Pastor Evangelist Will Armeda, the end-time problem of God. We love you so much, Pamela Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po na ating mga iniibig na makapamagawa, makapatiran, sa lahat ng ating iniibig na mga bisita na dito ngayon, maging sa ating mga beloved viewers, a pleasant evening and welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Beloved saints of God, the day of wrath and destruction was soon to come for the Israelites. The rebellion against God would come to an abrupt end when He punished them for their abominations. Few would survive. Today, it may seem that God is warning the evil and immortality of the nations. Nevertheless, the Bible assures us repeatedly that the day of the Lord is coming. Ang lahat ng sabi, praise the Lord. The day of great judgment, bringing destruction and God's wrath on the entire world. Just as the day of God's wrath finally come on Judas, so it will come on the wicked, immortal, and arrogant of this world. Mga iniibig, ang araw ng pagkagalit at pagkawasak ay malapit nang dumating para sa mga Israelita. Ang kanilang pag-aalsa laban sa Diyos ay biglang matatapos kapag tinapos niya ang kanilang kasuklam-suklam na gawa, kakaunti ang matitira. Sa kasalukuyan, mga inibig ko, maaaring tila binabalaan ng Diyos ang kasamaan at kawalang moralidad ng mga bansa. Gayunpaman, paulit-ulit na sinusiguro ng Biblia na darating ang araw ng Panginoon. Ito ay ang isang araw ng malaking paghukom, na magdadala ng pagkawasak at galit, na magdadala ng pagkawasak at galit, mga ibig ko sa buong mundo,
tulad ng araw ng galit ng Diyos na dumating sa Huda, mga inibig ko. Gayon din ito'y darating sa lahat na masama, walang moralidad at mapagmataas sa mundong ito. Kaya nga ang galit ng Diyos ay dumarating na mabilis, nagmamadaling dumarating sa mga taong hindi nagpahalaga, sa mga taong hindi pinahalaga ng kaligtasan at hindi binigyan ng pansin ang banal na salita ng ating malapanoob. Kaya kung ating po mababasa itong apat na magkakasunod, dito po from the book of Isaiah, chapter 13, verses 9, talon sa 11, Ezekiel chapter 7, verses 8 and 9, Zephaniah chapter 1, verses 1, 17 and 18, and Revelation chapter 6, verse 17. Kindly po. The book of the prophet Isaiah chapter 13, verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate. And he shall destroy the sinners thereof out of it. Verse 11. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. The book of the prophet Ezekiel, chapter 7, verse 8. Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee, and I will judge thee according to thy ways, and recompense thee for all thine abominations. Verse 9. And mine eye shall not spare, neither will I have pity. I will recompense thee according to thy ways, and thine abominations that are in the midst of thee. And you shall know that I am the Lord that smiteth. The book of the prophet Zephaniah, chapter 1, verses 17 and 18. And I will bring distress upon them, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord. And their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. The book of Revelation chapter 6, verse 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? God bless you po sa Tagalog. Isaiah Kapitulo 13, versikulo 9 at 11. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na puot at mabangis na galit, upang gawin kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalan niyon. Sa 11, at aking parurusahan ng sanlibutan dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng mga panalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Dito po sa Ezekiel Kapitulo 7, 8 at 9. Bigla ko nga ibubugso sa inyo ang aking kapusukan, at ang aking gaganapin ang aking galit laban sa iyo, at hahatulang kita ayon sa iyong mga lakad, at ipadadalas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Dito po sa 9, at ang aking mata ay hindi magpapatawad, upang mahabag man ako, at padating ko sa inyo ang ayon sa iyong mga lakad, at ang iyong mga kasuklam-suklam na dadanasin mo, at iyong malalaman na ako ang Panginoon na nananakit. Dito po mga minamahal sa Zephaniah Kapitulo 17, dito po mga minamahal sa Zephaniah Kapitulo 1, versikulo 17 at 18. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao, na sila'y nagsisilakad na para mga bulag, sapagkat sila'y mga kakasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Dito po sa 18,
kahit ang kanilang pilak o kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila ng kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makakatayo? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon, and God bless His word. Palakpakan mo natin ang pinakamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak para sa dakilan sa buhay. Everybody, praise the Lord! Sa mga napakinggan natin, mga talata, mga iniibig ko, patunay lamang ng ang ating dakilan Diyos na buhay ay nagdudumali na darating sa mundong ito, ibubuhos niya ang dakilang galit, yung kapuutan niya, ang kabagsikan niya sa mga tao na kung saan, mga inibig ko, ay hindi lumakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang matinding galit, mga iniibig ko, ay mararanasan ng lahat ng tao sa mundong ito. Lalo na, mga inibig ko, yung mga tao hindi pa naglingkod sa ating Panginoon at maging sa mga ilang Kristiyano na hindi pa binibigyan ng 70% ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dadalhan niya ng kahapisan ng mga tao at sila'y magsisilakad na parang bulag, mga inibig ko. Nakakalungkot man isipin, mga inibig ko, sa mga nagdaan nating mga bagyong dumaan sa atin, sa ating bansa. Mga iba't ibang panig ng mundo na kung saan ang mga tao ay para bagang nangagsisilakad na parang bulag sapagkat sila po ay napinsala ang kanilang mga ari-arian. Mga inibig ko, patunay lamang sinasabi ng banal na kasulatan, walang mayaman mahirap sa oras na ibubusan Diyos ang kanyang galit, maging ang ginto't pilak mo ay hindi makapagliligtas sa iyo sa oras ng galit na ibubusan ng Panginoon sa mundong ito. Maging ang mga bansa, sabi ng Biblia, mga palalo, mga hambog, ay kanyang patitigilin ang kanyang kapalaluan, mga inibig ko. Kaya nga, tayo pinagpala sa ating pinagpala, bagamat ang ating bansa ay maliit, mga inibig ko, subalit ang ating bansang masasabi natin na dito may tinalaga ang Diyos na isang totoong pastor, totoong propeta sa ating kapanahunan, na sa kanyang panalangin, pag-aayon, pagsasakripisyo ng lahat ng mga tao ay mailapit sa paanan ng ating pinakamamalapan. Kaya nga wala nang gawain sa bundong ito ang gagamitin ng ating taga-subuhay, kundi ang Jesus Miracle Center Ministry sa pangangaral ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, the whole Almighty Family. Ang mga tao po ay makalapit upang makaiwas sa ibubusong galit ng ating malapanan sa mundong ito. Kaya nga, mga iniibig, kung ang tao ay patuloy na magbibingi-bingihan at hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na sa Isaiah chapter 5, verse 24 and 25, ang sabi po rito, therefore, as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as a dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. Kaya't kung paano ang liyab ng apoy ay pumupugnaw, ay pinagpuputulan ng trigo, at kung paano ang tuyong damo ay nasusupok sa alab, gayong magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat, at ang kanilang bulaklak ay iilang lang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon na mahukbo at hinamak ang salita ng banal ng Israel. Ito ang mangyayari sa mundong ito, mga inibig ko. Pag ang tao'y patuloy na nagbibingi-bingihan, patuloy na pinatitigas ang kanilang puso, despite of the fact na ang nangyayari ng mga kalamidad, mga salot, ang napipinong gera sa mundong ito, mga inibig ko. Sabi nga ng ating minimahal tinagar na pastor, the only solution sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, yung mga kalamidad, mga inibig ko, mga lindol, mga bagyong malalakas, mga napipinong gera, mga salot, walang ibang gagawin ang tao kundi lumapit at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang makaiwas sa galit na ibubuksan ng Diyos sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya nga nakakalungkot, mga inibig ko, mga kababayan natin, ito lang nakarang araw. Sumisigaw sila, tama na, tama ng ulan, tama ng baha. Talaga naman pong nakakaawa, mga iniibig, sapagkat yung kanilang mga pinaghirapan ng mahabang panahon, sa isang iglap ay mawawasak lamang, mga inibig ko.
ang kanilang mga gamit na pinaghirapan, mga inibig ko mawawala, ganun-ganun lamang. Kaya nga mga inibig, may babala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng tao sa mundong ito, mga inibig ko, maging sa mga ilang Kristiyano na hindi pa lumalakad at sinisagawa ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 and 9? Ano po sabi po rito? Second book of Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Amen. Sa Tagalog. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanata 1, ang talatay 8 at 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Purihin ang ating dagalit sa buhay. Arbaso, praise the Lord! So ang ating mabait na Diyos sa buhay ay babalik na may galit, puot, kanino? Doon sa mga tao na hindi nagsisitalima, doon sa mga nakapakinig sa salita ng Diyos, hindi naman sinasagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, manibig ko. Walang hanggang kaparusahan ang kanilang maranasan. Ito ang kanilang matitikman, mga inibigo, pag hindi sila maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga salot sa mundong ito, sabihin mo na, yan po ang maranasan ng tao na hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang Diyos kailanman ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao ay magbalik loob, magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! Kaya pa naman ako sunatan sa Isaiah chapter 60 verse 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yet those nations shall be utterly wasted. Sapagkat yung bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang iyon ay malilipol na lubos. Kaya sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga salot, mga gera na pipinto, mga inibig ko, mga tagutom, yung number one na problema ng mundo ngayon, the global warming, mga inibig ko, painit ng mundo. Hindi nyo napansin, kahit ilang araw nang umuulan, pinagpapawisan ka pa rin. Maalinsangan, mga inibig ko. Kaya patunay lamang na yung global warming na ito yung number one na problema ng mundo, na ito na may nasa bandang kasulatan na lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay matutunaw sa matinding init, mga inibig ko. Kaya habang meron tayong panahon, maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating dakilang Diyos sa buhay upang hindi natin maranasan yung galit na ibubusan Diyos sa mundong ito. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dapat natin gawin upang lalo na ating mga iniibig mga kababayan, peoples of the world na nanonood ngayon, mga inibig ko, ito po ang dapat nyong gawin upang kayo makaiwas sa galit ng Diyos na ibubugso sa mundong ito. Ano po sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and Romans chapter 13 verses 11 up to chapter 13 verses 11 up to 13. Kainin po. The second book of Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. The book of Romans chapter 13, from verse 11 up to verse 13. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering
and wantonness, not in strife and envying. Help us, Pastor Tagalog. Dito po sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, ay aking nga didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Dito po maminamahal sa Roma Kapitulo 13, ang talatay 11 hanggang 13. Ay ito yamang nakikilala ang panahon, ngayon yung kapanahonan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang pagkaligtas kaysa nang tayo magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Dito po mamiyaman sa 13. Magsilakad tayo na mainhin, gaya ng sa araw. Huwag katakawan, paglalasing, huwag sakalayan, huwag mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamalapang. Palakpakan mo natin dakilan Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Upang makaiwas po tayo sa galit ng Diyos na ibubukso sa mundong ito. Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilan Diyos sa buhay sa lahat ng tao sa iba't panig ng mundo, mga inibig ko. Nang sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves, magpakumbaba ka sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nagpakumbaba ka, humingi ka ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko, at dumalangin, at yung paghanap sa mukha ng Diyos, ito po yung pagtalima, pagsunod sa lahat ng kanyang kautusan, mga inibig ko, at didinggin ng Diyos sa langit ang iyong panalangin at maging ang iyong karamdaman ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iingatan ka ng Diyos sa lahat ng kalamidad sa mundong ito na darating, mga inibig ko, sa lahat ng mga salot, mga inibig ko. Magpakumbaba ka lamang, lalo na sa ating inibig ng mga bisita nandito ngayon. Yan po ang simple niyo lamang gagawin. At sa mga datihan na mga inibig ko na naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po, may inibig ko na sabi dito, na at itong yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahonan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kasi nang unang tayo magsimpalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim, sabi ng banal na kasulatan. No? Iwaksi ng atin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan, magsilakad tayong mahinhin gaya ng mga araw, huwag sa katakawan, sa paglasing, huwag sa kalayan, at huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. So ito po ang ating gagawin, mga inibig ko. Na kung saan na tayo po ay maglingkudan ng buong katapatan, mga inibig ko. Magsilakad tayo, na katulad ng mga minhin, mga inibig ko, lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos na nandun ang kabanalan without peace and holiness no one can see the Lord. Kailangan nandun lagi na tayo po ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Gumising ka sa pati din pagkakatulog, ibig sabihin, isagawa po natin yung lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation but rather with open heart. Lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagkabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alisin na ang pagkabahagi, ang pagkainggitan, ang mga kahalayan, manibig ko. Sapagkat tayo po'y panglangit, hindi sa lupang ito, tayo manibig ko. Tayo po'y pansamantala lamang sa mundong ito. Ala't magsabing, praise the Lord. Kaya kung nais nating maiwasan, makaiwas tayo sa galit na ibubukso ng Diyos sa mundong ito, huwag tayong maging mga tamad. Sabi pa ng banal na kasulatan. Tayo po'y maging mapanalanginin. Tayo po'y laging puspos ng banal espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lumakad tayo lagi ng ayon sa kalooban ng Diyos na dito hindi nagkulang ang ating dearly beloved person, the beloved children, the family na tayo tinuruan upang tayo po'y makaiwas sa lahat ng mga salot na darating sa mundong ito. At dito pa man sa mundong ito, pag tayo tumatalima, nakakamtan po natin yung triple blessing na pangako ng Diyos pagkapalang physical, material, lalo tigil spiritual pala, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya isagawa po natin yan ng buong puso natin, minibig ko upang tayo makaiwas
sa salot na darating sa mundo, sa galit ng Diyos na ibubuksa sa mundo ito. At pag nagawa natin yan, mga inibig ko, meron pang pangako ang ating pinakamamalapanon na tayo magkakaroon ng kapanatagan sa lahat ng ating panahon. Last verse, ito po sa Isaiah chapter 33, verse 6. Maganda na po maawit, manunugtog. The book of the prophet Isaiah chapter 33, verse 6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. God bless you. Isaiah Kapitulo 33, ang talata ay 6. At magkakaroon ng kapatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Hindi mo maranasan yung galit ng ating pinakamalapanon. Pag tayo po'y maglingkod ng buong katapatan, ng buong katuwid-tuwiran sa harapan ng Diyos, magkakaroon ka ng kapanatagan sa iyong panahon. Kahit ang panahon natin ay binabagyo lagi, mga inibig ko, pero sa mga anak ng Diyos ay nananatili kang at piska, nanatili kang payapa, sapagat alam natin na meron Diyos na nagliligtas sa atin, nag-iingat sa atin, mga inibig ko. Andiyan ang kasaganaan ng kaligtasan. Lagi tayong iniingatan naman po ng ating dakilang sa buhay. Binibigyan tayo ng karunungan at kaalaman. Kaya nga yung pagkatakot sa Diyos, minibig ko, ito po'y isang kayamanan ng Kristiyano. Palakpakan natin pinakamamalapanon. Sigurado na tayo po'y kandidato sa langit, minibig ko, pag tayo po ay may takot sa ating mahalapanon. Kaya pag tayo nalalangin, lagi idagdag niyo, mahalapanon, bigyan mo ko ng dakilang pagkatakot na huwag na magkasala sa iyong harapan, upang ako'y patuloy na lalakad ng ayon lamang sa iyong kalooban. Praise the Lord. Kaya ang mga inibig ko, ang sabi ng mga kasulatan, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Sino makakatayo sa harapan ng mga panahon? Tayo sa kahabagan ng Diyos sa panandala ng mga pastor, mga inibig ko, ang makakatayo sa harapan ng mga panahon, sapagat isinasagawan natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapanon. Subalit hindi pa nagsasagawa ng 100% na pagkiling sa mahal na Panginoon, hindi ka talaga makakaharap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang meron pang panahon, ito ang tamang panahon, mga inibig ko, na tayo po ay ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga inibig ng mga baguhan, sa lahat ng mga tao sa mundo mo ito, mga inibig ko. Kung yung galit ng Diyos ay dumarating na mabilis, subalit pag makita niya na ang tao po ay magbabalik loob at lalapit sa ating malapanahon, mahiwaga ang pag-ibig ng ating pinakamamalapanon. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Habang ating pinapapurihan ng ating dakilan sa buhay, gawin natin panalangin ng awiting ito. Hallelujah. At habang tayo maawit, habang binibigay po makataon sa aking beloved co-preacher, beloved Brother Joey Mancera, sa kanyang pong altar call. Sa ating inibig ng mga baguhan, dito po kayo, dyan na lang po kayo sa harapan, sa bandaran.